Guys, ito yung bagong phone ng Vivo, ang V29 na may Snapdragon 778G, AMOLED display with 120Hz na refresh rate at kiniklaim ng Vivo na portrait master tong phone na to. Well, tetest natin yan mamaya. At syempre, hindi rin natin palalapasin yung performance ng Snapdragon 778G. I-test natin yan sa mga sari-saring games like yung Mobile Legends, Genshin Impact, Mir 4, Call of Duty Mobile at marami pang iba, pati na rin sa emulator. Kaya samahan nyo ako sa video ito at pag-usapan natin kung sulit bang bilhin ng Vivo V29. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews at katarantaduhan sa channel na to. So ayun, to be honest, nung nalaman ko yung presyo ng Vivo V29, medyo alanganin ako sa presyo kasi ngayon nasa 24,999 siya o 25,000. So alam naman natin na may mga presyong ganyan na mas mataas pa yung chipset. Pero tignan natin, baka may ibubuga talaga siya kumpara natin sa mga ibang kapresyo niya. Dating gawe, check natin yung actual temperature nito, actual FPS, at kung papalag to sa mga games na ititest natin. So dito walang bullshit o kung ano-ano pa, diretso agad tayo sa performance ng phone na to. Kung anong nakuha natin, yun talaga yung makikita nyo. Meron tong Snapdragon 778G. Alam naman natin na balance talaga yung chipset na yan, hindi masyadong mainit at maganda yung performance lalong-lalo sa camera. Kaya ang nakuha nating score dito sa Antutu nasa 600,000 na, which is pang mid-range talaga yung score na yan. Ganyan talaga yung score ng Snapdragon 778G. Minsan pa nga nasa 520 lang yan o kaya 560, which is mataas na nga ngayon na nasa 600 na tayo. At inasahan ko na rin na yung throttling test nito is green na rin. At maganda rin yung thermals na nakikita ko. Although talagang ginawa to pang camera phone. Pero dito sa performance ng throttling test, kung makikita nyo naman, hindi naman talaga siya namula at maganda rin talaga yung thermals nito. So ngayon, basic lang naman kasi yung mga Antutu na yan o kung ano pa yung mga throttling test na yan, mas maganda na actual gaming o actual temperature makukuha natin. Mag-umpisa tayo dito sa Modern Warship. Ang settings nito sa FPS is 120 na, so graphics naman naka-ultra na. At dun sa water quality, nilagay natin sa ultra. Sa playing ko naman dito, first time kong laruin to natawa talaga ako dito sa graphics, lalo na dito sa mga water effect niya, parang totoo talaga. At nagugustuhan ko yung laro na to. Napakaganda ng graphics at napakaganda ng FPS na binibigay ng phone na to. So meron tayong 60 FPS dito na stable at hindi siya bumaba dyan stable talaga siya dyan. Although nilagay natin to sa FPS na 120 pero nakukuha lang natin is 60, which is okay lang naman para sa akin. Talagang palong-palo at maganda talaga yung graphics nito. So okay na okay to kung ito yung lalaroin nyo sa phone na to. Ito yung Modern Warship. Sa Mobile Legends naman, ang frame rate na nakuha natin dito is nasa high lang siya. Then sa graphics is high lang din. So expect ko na talagang nasa 60 FPS to. So hindi ako nagkamali na stable to sa 60 FPS, hindi siya bumababa doon. At kahit nasa clash, hindi siya nag-frame drops, wala siyang lags, stable siya at smooth na smooth yung laro na to dito sa phone na to. Wala kang magiging problema kung Mobile Legends lang yung lalaroin mo dito. Pero napansin ko dito after 20 minutes of playing dito sa Mobile Legends, actually napakahaba nun, diba? Naka-4 na Lord yata kami dyan o 5 Lord. Sobrang haba talaga. Ang nakuha nating temperature dito is nasa 43.5 degrees Celsius, which is okay lang kasi persado naman talaga siya. At nung tinetest ko to, wala tayong electric fan o aircon dito. As in talagang kapag nagtitest tayo, talagang kung ano yung room temp ko lang, ganun lang talaga. As in talagang naiinitan nga ako dito kapag naglalaro ako. At para makuha ko talaga yung actual temperature ng mga phones na nai-review ko, talagang nagtitiis talaga ako kahit na electric fan, hindi talaga ako nagbubukas. Ayaw ko kasi na dinadaya lang yung mga temperature na ganito o yung mga FPS na ganito. So yung mga FPS na nakikita nyo nga dyan, talagang binayaran ko pa yan para actual talaga yung makuha ko. So balik tayo dito sa Mobile Legends. After 28 minutes nga, nakakuha tayo ng 43 degrees Celsius, which is okay lang para sa akin. Baba pa rin yung temperature na yan kapag naka-electric fan tayo o naka-phone cooler tayo. Then lalong-lalo na dito sa God of War. Sa God of War, stable lang din siya dun sa 50 to 60 FPS. Maganda rin yung paglalaro ko dito kasi hindi ako nakontento dun sa Tekken, kaya tinry ko rin dito sa God of War. Okay lang din dito sa God of War, wala kang magiging problema. As in talagang playable yung emulator dito sa Snapdragon 778G pagdating dito sa Vivo V29. Dito naman sa Genshin Impact, nung nilalaro ko to, nilagay natin sa highest settings. Ang frame na nakukuha ko dito o yung FPS niya is nasa 30 to 40. Actually, kung mapapansin nyo, parang naglalag siya tsaka hindi siya masyadong playable. At hindi ko nagugustuhan kasi halatang halata talaga yung frame drops nito. So hindi ako nakontento, nilagay natin sa medium settings, pero yung nakukuha ko pa rin na actual na FPS dito
naglalaro pa rin siya sa 30 to 40 FPS. Playable siya pero pagtsatsagan mo lang talaga. Siguro kapag nasa low settings, papalag naman siya. Pero sa mga high settings tsaka medium settings, kailangan pa ng optimization. At pwede tayong maghintay sa mga software updates. Magbibigay naman ng mga updates to, sigurado ako. Then pagkatapos ng ilang minutes na paglalaro ko dito, parang nasa 25 minutes to 30 minutes lang. So nakakuha tayo ng 44 degrees Celsius, which is mainit-init nga siya. At napupwersa talaga yung GPU nito kaya nagiinit siya. Sa PUBG Mobile naman, ang graphics natin dito is nasa smooth. Then yung frame rate natin is nasa extreme. Ang nakukuha kong FPS dito habang naglalaro ako, stable siya sa 60 FPS, hindi siya bumababa doon at hindi talaga siya nagpe-frame drops, hindi ko naramdaman talaga. Although diba, kung mapapansin nyo yung phone, parang pang camera lang talaga, parang pambabae lang talaga. Pero ang pinakapuso talaga ng phone yung chipset, kaya agad kong tinetesto para kung worth it ba talaga siyang bilhin o hindi. So pagkatapos ng isang games dito, ang nakuha nating temperature is nasa 41 degrees Celsius. Then sa Call of Duty Mobile naman, ang graphics natin dito is very high. Sa frame rate naman is nasa max na. Stable din to sa 60 FPS. Wala kang magiging problema, katulad din siya ng PUBG Mobile. At tinest ko to sa VR modes kasi sabi ng mga iba, itest natin to sa VR modes kapag naglalaro tayo sa Call of Duty Mobile para makuha talaga natin yung actual frame nito. Okay na okay to sa Call of Duty Mobile tsaka din sa PUBG Mobile. Pagdating naman sa Farlight 84, yan, sa graphics nasa extreme na. Sa frame rate naman is nasa extreme. So yung mga ibang tinest kong phone sa Farlight 84 kapag nasa extreme, nakakuha tayo ng mga 120, 118 FPS. So dito kahit nasa extreme tayo, nakakuha pa lang tayo ng 50 to 60 FPS. Diyan siya naglalaro. Pero hindi siya ganun ka-stable katulad ng Call of Duty Mobile tsaka PUBG Mobile. Parang naglalaro to 50 to 60 FPS. Parang nagpo-frame drops na pa konti-konti. At hindi naman halata. Kung mapapansin mo lang naman yung number dyan, dun mo talaga mahalata. Pero sa playing games ko, smooth naman yung 50 to 60 FPS. Hindi mo mapapansin talaga yan kung walang number na nakadikit dyan. So ngayon, okay lang din naman to sa Farlight 84 kung ito lang ilalaruin nyo. Pagdating naman sa Mir 4, ito medyo mabigat din na graphics. Nasa high settings tayo dito pero nag-frame drop siya. At pangit talaga yung experience ko dito sa phone na to kapag Mir 4 yung nilalaro mo. Pumapalo siya ng 28 to 34 FPS, which is dapat kapag nasa high settings nasa 50, 44 mga ganun. So dito bumaba siya up to 28 FPS nasa high settings. Pero nung nilagay natin sa medium settings tapos 60 FPS din, same lang din yung nakukuha ko, 28 to 30. Walang pinagbago. Hindi ko masyadong recommended to sa paglalaro ng Mir 4 at siguro someday kailangan pa ng konting updates para mas malaro natin na maayos tong Mir 4 na to. So ayun, ang dami ko tinetest na games talaga sa inyo. Isa lang talaga hindi ko na-test dito yung Wild Rift kasi hindi na-download yung patch niya, hindi nagtutuloy, parang ganun. So nalungkot talaga ako na hindi ko ma-download talaga yung Wild Rift dito. Pero at least marami akong tinest na games sa inyo like yung mga bagong Warship, PPSP, mga emulator, Tekken, tsaka God of War. So pasok na pasok talaga siya doon. Yung mga ibang sinabi ko like yung mga Mir 4 at sa Mobile Legends medyo nag-iinit, gagamitan lang talaga natin ng phone cooler para maging stable sa laro na to. So ang napansin ko dito sa phone na to, yung performance niya, okay naman. Siguro kailangan din ng konting optimization sa mga laro para makuha natin yung buong FPS na kailangan natin. Like dun sa Farlight 84, kailangan natin ng 120. At pati sa Mobile Legends, wala pa tayong mga ultra dun. So magkakaroon tayo someday dyan sa mga software updates. Ngayon, pasok pa rin sa akin yung performance ng phone na to. Medyo nag-iinit lang talaga sa mga ibang laro at sa ibang laro okay naman siya. Additional din, meron tayong game turbo dito. Yan, meron tayong balance, tsaka boost, tsaka battery saver. So nung naglalaro tayo, nilagay natin sa boost. Tapos may mga additional settings pa dito na voice changer, mga background calls, mga black notifications, reject calls at marami pang iba. So ma-assign natin na gumagana talaga yung game turbo nito. Pag-usapan muna natin kung anong makukuha natin kapag bumili tayo ng Vivo V29. Ito yung box niya, may nakalagay dyan na Vivo V29, may gray to, tapos may makikita kayo ng aura light dyan kasi maganda yung aura light nito, mamaya i-tour ko kayo dyan. Then sa loob ng box meron tayong SIM injector pin, isang jelly case, mga documentation na Type-C cable at nagsama din sila ng 80 watts na fast charger. So mabilis-bilis na yung pag-charge natin dito. At yun yung mga kasama niya sa box. At last, ito yung phone natin. Sa lahat ng kulay na nakita ko sa Vivo V29, ito yung nakita ko parang napaka-interesting niyang tignan. So ang tawag dito is the Majestic Red. May pagka-purple siya kaya may pagka-grapes na color, parang ganun. So hindi ko alam na nagko-color shift pala siya. Kapag natutukan
tinutukan siya ng araw, nag-iiba yung kulay niya. Parang mas nagda-dark yung pagka-red niya o yung pagka-purple niya, parang ganun. At astig siyang tignan. Photochromic yata yung tawag nila dito at nagugustuhan ko kapag tinamaan siya ng ilaw o liwanag dun sa arawan, mas lalong nagiging brusko siyang tignan, mas lalo siyang nagda-dark, parang ganun. Pero hindi masyadong matagal, siguro nasa 50 seconds o 1 minute lang bago siya bumalik doon. At nagugustuhan ko talaga yung kulay niya kapag nag-shift siya ng ganun. Parang napakastig talaga niyang tignan. Then may curve design tayo dito. Sa back panel niya is made of glass nga to, tsaka photochromic. At malaki-laki yung camera module nito. Halos parang kalahati na siya, parang ganun. At marami siyang space, yun yung napansin ko dito. Sana yung aura light nasa tabi nun sa isang camera para hindi masyadong takaw yung space, diba? Pero okay naman, maganda naman talaga siyang tignan. At kakaiba sa mga ibang phones na lumabas ngayon, talagang napaka-elegante niyang tignan. Lalong-lalo na nag-match dito yung pagka-curve display niya. So meron tayong curve display dito, almost bezel-less na rin siya. At maganda yung display na nakita ko dito kasi naka-AMOLED display to with 120Hz na refresh rate. Then sa baba meron tayong speaker, tapos Type-C port, isang microphone at SIM card tray. Yung SIM card tray nito, dual SIM card tray lang siya, wala siyang expandable storage. Sa taas naman, noise cancelling microphone lang, hindi siya dual speaker. Then sa side meron tayong power button, tapos volume rocker. Sa kabilang side, wala tayong makikita dyan. So hindi to dual speaker at medyo nahinaan ako sa speaker niya at medyo matining, wala siyang masyadong bass, parang ganun. Hindi naman siya ganun kaina, saktong-sakto lang, pero nagkukulang talaga ako sa bass. At dito naman sa display niya, meron tayong AMOLED display with 1 billion colors at 120Hz na refresh rate. Tapos naka HDR10 Plus na rin to, so maganda-ganda yung display niya talaga at bezel-less na rin siya. Kung mapapansin nyo kapag ganyan yung screen natin o kapag curved display, talagang napakaganda ng mga screen, talagang napakaganda ng mga bezel na maliliit lang talaga. Usually yung mga iba ayaw ng ganito, pero sa akin napoporman talaga ako kasi napaka-premium talaga niyang tignan kapag ganito yung display mo, kapag curved display yung phone mo. So okay na okay to para sa akin, as in talagang symmetrical talaga yung taas, tsaka dun sa baba, tsaka dun sa mga gilid, at napaka-smooth talaga ng 120Hz na refresh rate niya dito. May pagpipilian tayo dito na 60 up to 120. Kung gusto nyo makatipid, ilagay natin sa smart switch lang. So okay na siya doon. At kung trip nyo naman na isagad talaga ng 120, okay lang din. Wala naging problema, pero mas matakaw talaga sa baterya kapag ginamit natin to. So wala akong masasabi sa display, black is true black talaga kahit anong mga angle mo siyang tignan, at maganda talaga yung display nito, as in talagang malaki talaga. Wala kang magiging problema pagdating sa display. At kapag nasa YouTube ka naman, makakapanood tayo ng mga HDR content dyan at 4K at 60fps, so maganda talaga. Ngayon ito, pag-usapan na natin yung camera. Alam ko ginawa tong phone na to as in talagang pang camera talaga, hindi naman talaga siya ginawa as gaming device talaga, pero di ba pwede, kung nakikita nyo yung mga FPS natin, yung mga temperature natin, okay na okay siya, lalong-lalo na sa emulator. Nagulat ako na kayang-kaya niya yung emulator na yon. So ngayon sa box pa lang may makikita na kayo na ring light doon, di ba? So ibig sabihin na pang-camera talaga tong phone na to, which is hindi naman ako nagkamali sa mga nakikita ko. Napakalinaw ng camera nito. Talagang yung mga ibang tinest natin na naka-Snapdragon 778G, okay na yung camera nun, pero mas nabilib talaga ako pagdating dito sa mga photos na nakukuha ko. Kung mapapansin nyo dyan, napakaganda ng details, tapos yung saturation niya, parang nagdagdagan siya ng konting saturation na hindi mo na kailangan mag-edit, parang ganun. Merong mga phone kasi na kulang talaga sa color. Kung titignan nyo naman dyan sa mga samples natin, napakadetalye, napakaganda ng kulay na binibigay niya, ang ganda ng image processing. At ito, lalong-lalo na sa portrait mode, para ako nasa pro mode talaga dito ng DSLR. Kung mapapansin nyo yung mga subject na pinapakita ko sa inyo, yan, diba? Parang DSLR siya, parang ganun. Konting edit na lang, parang DSLR na talaga yung makikita natin dito. Kasi talagang nagulat ako na parang ito lang yung nakita ko na ganitong itsura na malapit sa DSLR. At hindi ko naman talaga sinasabi ito sa mga ibang phones o sa ibang camera, kasi halos parang sa nakikita ko halos pantay lang pagdating sa camera. Hindi naman talaga ako camera guy talaga, pero na-impress talaga ako dito sa image processing ng phone na to. Napakaganda. Hindi ko na isa-isayin yan, papakita ko na lang sa inyo kung ano masasabi nyo. Pwede kayo mag-comment dyan kung anong napapansin nyo o nakikita nyo, para hindi manggaling sa akin, gusto ko manggaling talaga sa inyo. Sa nakikita ko, satisfied ako. Maganda yung image processing na nilagay sa phone na to. Napakaganda talaga ng detalye niya. So kapag nilagay natin sa portrait mode to, may 2x zoom kasi yan eh. Doon ko nakita na magandang settings kapag nasa 2x siya. Pero kapag nasa ultra wide siya, hindi ko nagugustuhan. Mas magandang nasa 2x. Doon lang natin ilagay talaga yung settings natin kapag gumagamit tayo ng portrait mode. Pero depende pa rin sa subject na kukuhanan nyo. Then sa video naman, sabi ko nung nakita
ko yung specs nito na 4K at 30fps lang. Sana ginawa nilang 60fps, parang ganun. Pero hindi naman talaga ako binigo ng phone na to. Kahit 30fps siya, stable siya. May konting uga kapag naglalakad tayo, pero hindi siya ganun ka-intense na mauga talaga. Magagamit mo pa rin habang naglalakad tayo. Lalong lalo na kung stable video lang to, okay na okay siya. Pero nag-test kasi tayo kapag naglalakad tayo, makikita natin yung uga at makikita natin yung actual na stabilization ng phone na to. Pero para sa akin, okay na okay yung stabilization na to, hindi siya masyadong mauga. Although may konting uga at ma-tolerate naman yan. So kapag ginamitan pa natin ng gimbal yan, okay na o perfect na talaga. So maganda yung 4K at 30fps nito at nagugustuhan ko yung stabilization niya. Additional pa natin dito yung ring light effect niya. So meron tayong warm to bluish color, depende sa kailangan nyo. At napakaganda kapag meron tayong ganitong ring effect o ganitong ilaw. So perfect talaga sa mga kinukuhanan yung photos, so sa mga kinukuhanan yung tao dyan. Okay na paglaruan talaga to. At hindi to nagsilbing flash niya, meron kasing flash dun sa taas. Yan talaga na ring light talaga o aura light talaga yan. Ginawa yan para sa camera talaga, hindi sa flash lang. At ito magugustuhan nyo to, napakaganda ng selfie camera niya dahil meron tayong 50 megapixel na front facing camera. Tapos sa video meron tayong 4K at 30fps. At ang linaw talaga, wala kang masasabi dito, detalye yung makukuha mo. Napaka-smooth ng kulay, yung filter tamang-tama lang, hindi siya OA, hindi yung mabubura yung mukha mo. Talagang napakaganda. Birang-bira ako makakita sa isang phone kahit na flagship pa yan, minsan hindi ko nagugustuhan yung selfie camera niya o yung mga photos na pinuproduce. Pero para sa akin, napakaganda talaga ng photos nito sa selfie camera. Detalye talaga, yung kulay tamang-tama lang. Tapos yung mga buhok dyan ng mga tao, kuwang-kuwa niya. Hindi siya nasama sa mga effects o kung anong image pricing na ginagawa ng phone na to. Ang ganda talaga, parang talagang napaka-perfecto talaga ng selfie camera nito. As in talagang gwapo ka o gaganda ka dito. Kung iisipin mo nga, flagship level talaga yung camera nito, pero yung chipset niya is mid-range lang. Mas maganda pa nga tong camera na to sa mga ibang flagship na phone sa mga tinesko. Grabe yung details na binibigay ng phone na to pagdating sa camera. As in talaga ma-satisfied ka. Lalong-lalo na kung makikita mo sa personal o paghahawak mo ng phone, pagkuha ng selfie mo, talaga ma-appreciate mo na napakalinaw ng camera. At isa to sa mga ma-recommend ko sa inyo pagdating sa camera. Sa gaming medyo tagilid tayo, pero free na yun, diba? Kasi camera phone na to. As in talaga malakas na yun na 600,000 na Antutu score. Parang free na lang, pang pastime na lang pagdating sa gaming. Kasi ginawa nga to talaga as vlogging camera o camera phone talaga. At sabi ko nga sa inyo, kayo na umusga kung anong nakikita nyo, kung nagugustuhan nyo ba, nagagandaan ba kayo, malinaw ba kayo, kung anong nakikita nyo. Pero ako, satisfied lang ako. Nagkukulang lang ako sa video na wala tayong 60fps. Pero pagdating sa photos, okay na okay siya. Wala ka talagang masabi. Then sa battery naman, ito medyo mababa siya. Meron lang tayong 4,600 mAh capacity ng battery. Pero nagsama nga sila ng 80 watts na charger dito, which is okay lang din naman. At kapag ginawa pa kasi nila na 500 yan, medyo kakapal yung phone kasi napakanipis nga ng phone na to. So ayun, para sa akin na sulit naman talaga yung 25 pesos nyo dito pagdating sa camera. Talagang panalo talaga yung camera nito, lalo na sa portrait mode ng selfie camera, pati na rin dun sa main camera, maganda talaga yung portrait mode nito. So panalo to sa photo, sa videos, stable talaga siya. Okay na okay din sa paglalaro ng emulator at sa mga ibang games. Gagamitan lang natin ng phone cooler para maging stable pa talaga yung paglalaro natin at okay na okay dun, pasok na talaga. At highly recommended ko yung Vivo V29 sa inyo, pang camera talaga, pang game saktong-sakto lang. So yung link ilalagay ko sa description. I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews at katarantaduhan sa channel na to. So once again, this is Paul. I came from the mud. There's